Anak. Ano na po eh. Wala na po kayo dito eh. Sige. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay magsama-sama tayong magpapasalamat sa Panginoon. Mamawit muna po tayo ng isang araw sa Panginoon. Patuloy po natin papurihan ang Panginoon. Awitin nga po natin ang Panginoon sa inyo'y lumalapit. Hallelujah. Glory Jesus. Panginoon sa iyo'y lumalapit. Nahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, hindi ang makilala ka, naway hindi sa nitong puso. Minsan pa, Panginoon, sa'yo'y lumalapit. Hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, kundi ang makilala ka, naway dinggin sa nitong puso. Pagkat sa inyo ang buhay ko, nasa iyo kapayapaang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo ay mahal. Panginoon, sa inyo'y lumalapit. Hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, kundi ang makilala ka, naway dinggin sa nitong puso. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyo kapayapaang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo ay manal. Pagkat sa iyo ang buhay ko. Yes, Lord. Nasa iyo kapayapaang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo ay manal. Sa puso ko, sa puso ko. Kayo ay manal. Sa puso ko, sa puso ko. Kayo ay manal. Hallelujah, yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, thank you, Panginoon. Jesus. Tunang kayo napakabuti, Thank tunay you, kayo tapat sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Tinatawagan ko na po ang ating pastor, Pastor Efrem, mula sa District 8. Salamat po. Pwede na ba? Ikaw mo. Gandang umaga po sa bawat isa. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Salamat sa Panginoon sapagkat lagi tayong binibigyan ng kalakasan sa araw-araw.
at purihin siya sa ating buhay dahil tayo ang unang minahal ng Panginoon. Tayo ay kanyang iniligtas doon sa kapahamakan. Kaya tayo magpuri, tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat nasa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sa umaga po ito ay magandang umaga po sa ating pong lahat ng mga mananampalataya na tagasunod ng Panginoong Hesus. Tayo po ay sa umagang ito ay magbubulay ng kanyang mga salita upang ito ay magsilbing gabay natin sa pang-araw-araw po nating buhay habang tayo po ay lumalakad sa pananampalataya dito po sa mundong ibabaw. Ito po yung ating nagiging guide, ito po yung ating nagiging patnubay sa ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, ang Biblia ay nais ko pong pakisamahan po ninyo ako dito po sa aklat po ng mga taga-Pilipos. Aklat po ng Pilipos na sinulat po ni Apostol Pablo. Dito po sa chapter 3, ang talata po ay 10. Kabanatang 3, talatang 10. Okay. Kung nakita na po nyo, ganito po yung binabanggit sa talatang 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ulitin ko po mga kapatid. Sabi rito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita sa umagang ito. Ito po ay pinamagatan ko na ang tanging hangarin. Pinag-aaralan ko po itong salitang ito na tanging hangarin ay napapaloob lang po sa isang salita na yun po bang yung gustong-gusto mo. Yung pong salitang hangarin ay hangarin kung ako ay makapagpagawa ng magandang bahay. Yan. Hangarin ko yung ako'y makatapos sa pag-aaral. Hangarin ko na ako ay magkaroon ng magandang trabaho. Yun po yung ibig sabihin ng hangarin. Ano po? Yung talagang gustong-gusto mo. Yung gustong-gusto natin. At yun ang isa kong nakita rito na binanggit ni Apostol Pablo na talagang gustong-gusto niya sa kanyang buhay paglilingkod sa Panginoon. Ang una po rito ay unang hangarin ni Apostol Pablo. Sabi rito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Yun po yung una. Na talagang nasa puso ni Apostol Pablo na talagang makilala niya ng lubusan ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. So, paano natin mararanasan yung tanging hangarin ni Apostol Pablo ay lubos ang makilala si Kristo? Paano ba natin yung magagawa? Una po ay sa pagbabasa po ng Biblia.
Day and night, sabi pa nga po ni Josue ay, sa aklat ng Josue ay, ang salita ng Diyos ay bulay-bulay natin araw at gabi. Upang lumalim yung ating pagkakilala, upang lumago yung ating pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon, ay tayo po ay bigyan natin lagi ng panahon ang salita ng Diyos sa ating buhay. Bilang tayo po ay mga mananampalataya ng Panginoon. Araw at gabi ay sabi roon sa aklat ng Josue, ay ang salita ng Diyos ay laging binubulay-bulay araw at gabi. Kasi minsan po tayo pong mga tao, limitado po tayo. Minsan nakakalimutan natin yung mga word of God, di po ba? Kaya laging binabanggit ng Holy Spirit na tayo ay laging magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen po. At yun po yung tanging hangarin ni Apostol Pablo na lubusan niyang makilala si Kristo. At makikilala lang natin ang Panginoon sa ganun pong sitwasyon ng ating buhay pananampalataya. At hindi lang po yun. Yung pong tayo po ay humahayo at ibinabahagi natin ang salita ng Diyos sa mga tao, ay doon po tayo lubusang makikilala natin ang Panginoong Hesus. Dahil nararanasan natin yung mga paghihirap ba na ginawa ng Panginoong Hesus, di po ba? Di po ba? Hindi biro-biro ang maghayag ng salita ng Diyos. Ang dami nating dadaanan dyan, di po ba? Kami nga po, naranasan nga po namin, nung po kami pumunta sa gawain ng Panginoon, nalubog ang aming bangka. Ilan po ang laman ng bangka? 5 katao po. Pero ang lahat po ng iyon ay iniligtas ng Panginoon. Lumubog hanggang ilalim ng aming bangka. 3 dipa ang lalim. At salamat po, yung pong palangoy ay na nabali, ay yun po yung nahawakan ng aking mga anak. 10:00 po yun ng gabi. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa Kanya. Dahil ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Tayo po ay si Apostol Pablo, ang tanging hangarin niya ay lubusang makilala ang Panginoon. At makikilala natin ang Panginoon sa Kanyang kalalagayan kung tayo ay laging magbababad sa presensya ng Panginoon, sa pagbabasa ng Biblia at sa paghayo natin. Hallelujah! Mararanasan natin yung mga naranasan din ng Panginoon na inuusig, tinatawanan, at masarap po naman, di po ba? Nakagagalak pag ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Nandun sa puso natin yung kagalakan pagka tayo ay humahayo at minsan tinatawanan tayo kung ano nung sinasabi, pero nandun yung kagalakan. Bakit po? Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen. Hindi siya nagpapabaya. Ano po? So, pangalawa po ay ito pong tanging hangarin ni Pablo ay maranasan po yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya hindi tayo dapat give up, hindi tayo dapat tumigil sa ating pong pananampalataya sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag tayo tumigil, hindi natin mararanasan to, yung pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kaya patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon ng ating paglilingkod. Katulad nga po namin, talagang kami po, malayo po kami sa aming destino. Tumatawid pa po kami ng dagat bago po kami dumating doon sa iglesyang pinagtapunan sa akin ng Panginoon doon sa Pipindan. Ano po? Doon po ako dinala ng Panginoon. Kaya salamat naman at talagang tunay nga po na pag tayo ay lumakad sa gawain ng Panginoon, huwag na nating sabihin sa Panginoon na, Panginoon, samahan mo kami.
Di mano pag tayo lumakad sa paglilingkod sa Panginoon, kasama na po natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya purihin ng Panginoon. So, ang pangatlo po ay matulad sa kanyang kamatayan. Aba, paano ba to? Matulad sa kanyang kamatayan. Dapat pala, Brother Nick, ipako ka rin sa krus, ano? Ganun ba yun? Yung matulad sa... Ano ba ibig sabihin ni Pablo rito? Na matulad, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ito yung pangatlo. Talagang si Apostol Pablo nakaka-bless, ano po? Gustong-gusto niya na siya ay mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan. Yun ang gustong-gusto ni Apostol Pablo. Eh tayo kung minsan parang ayaw natin na tayo ay makakadanas ng kahirapan. Pero gustong-gusto pa rin ni Apostol Pablo. Kaya dito sa panghuli, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ano bang ibig sabihin ni Pablo rito? Na matulad sa kanyang kamatayan. Kailangan bang tayo ay hulihin at pagkatapos tayo ay ipapako sa krus? Ganun po ba ang ibig sabihin nito? Kaya maraming mga nakikita tayo, pagkamahal na araw, may nagpapapako sa krus. Ganun po ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Pag-aralan po ninyo, ang Panginoon po ay namatay. Siya po ay banal at siya po ay walang kasalanan. Amen po ba? Siya po ay walang kasalanan, siya po ay banal, at siya po ay namatay, na siya po ay banal. Sa aklat po ng Pedro, makababasa po niyo doon. Sabi ro ni Apostol Pedro na, magpakabanal kayo, yamang banal ang tumawag sa inyo. So, ang ibig sabihin lang dito ni Pablo, ay doon sa aklat ng sa Lumang Tipan, ayaw ng Diyos na ang tao po ay mamatay doon sa kasalanan. Ang nais niya ay tayo po ay magsisi at magbagong buhay. So, yun po yung tinutukoy po rito ni Apostol Pablo, na matulad siya sa Panginoon, sa kanyang kamatayan. Ibig ni Pablo na siya ay mamatay, na siya nakapagsisi ng kanyang mga kasalanan. Amen po. Yung pong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, na matulad siya sa kamatayan ng Panginoon. Na siya ay mamatay, si Apostol Pablo ay mamatay, na siya ay nakapagsisi ng kanyang lahat ng uri ng kasalanan. Sapagkat hindi tayo tatanggapin sa langit, ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay doon sa kasalanan. Ang gusto niya, tayo ay magsisi at magbagong buhay. Purihin ng Panginoon. So, ayun po yung maiksi ko pong share sa inyo sa umagang ito. At ano po yun, Brother Nick? Ano yung una? Anong unang hangarin ni Apostol Pablo? Matulad. Lubos ang makilala si Kristo. Pangatlo, matulad sa kanyang pangalawa, matulad sa kanyang kamatayan. At ang pangatlo ay ano? Magsisi. Ano yung una? Una ay lubos ang makilala ang Panginoon. Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. At ang pangatlo ay matulad sa kanyang kamatayan. Ano po? At ulitin ko, ang Panginoon ay walang kasalanan sa inyong matay. Kaya tayong mga mananampalataya ay hindi rin nais ng Diyos na tayo ay mamatay doon sa kasalanan. Dahil kapag tayo namatay sa kasalanan, kapahamakan ang ating pupuntahan. Kaya yun lagi tinuturo ng Panginoon. Basahin yung Biblia. Sa aklat ng mga gawa, ang sabi doon ay, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Di ba sabi nung nangangaral si Pedro, ano ang dapat namin gawin? Sabi ng mga tao. Ano sabi? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas kayo at magsisi kayo ng inyong mga kasalanan.
Kaya salamat sa Panginoon ngayong umaga at siya po ay ating napupurihan at naparangalan sa pamamagitan po ng pagbubulay at pag-aaral po ng kanya pong mga salita. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Tayo po ay manalangin sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Napakasarap na tayo ay lagi nating alam po nyo kapag tayo po ay nananalangin ay tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. At pag tayo po naman ay nagbabasa ng Biblia, ang Diyos po naman ang nangungusap po sa atin. Kaya purihin ng Diyos ngayong umaga. Salamat sa mga katulad kong mga lingkod ng Diyos na nakikisabay sa panalangin ito. Sabi nga po ng Biblia ay malaki ang nagagawa ng panalangin matuwid at tinutugon ng Diyos ang dalangin ng mga kanyang mga lingkod kung tayo po ay nagkakaisa. Sabi sa aklat ng Mateo, sinabi niya roon na kung tayo magkakaisa sa ating pananalangin at paghingi sa ating Amang nasa langit, ay ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya ngayon pong umaga tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin kayo, O Diyos. Lord, salamat po. Unang-una po sa inyo pong mga salita na siyang nagiging tanglaw namin, nagiging siyang patnubay namin sa araw-araw po namin ginagawa. Maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat din, Panginoon, sa mga mananampalataya na nagkakaisa sa paglilingkod po sa inyo. Salamat sa inyong banal na Espiritu na siya pong nag-guide sa amin sa araw-araw ng aming pong buhay pananampalataya. Mahina kami kasi kami po ay nasa laman. Pero salamat at ang guide ng Holy Spirit ang siyang nagtuturo sa amin sa lahat ng aming pong mga ginagawa. Maging sa isip, maging sa salita, at maging sa paggawa ay ang salita ninyo, Panginoon, ang siya pong nagiging guide namin. Kaya kami po na inyong iniligtas ay sama-sama po kami na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo pong dakilang pangalan. I-bless po ninyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga tagapanguna. Di ko man sila banggitin ang kanilang mga pangalan. Lord, kayo po ay Diyos na nagtutuwid at nagtuturo sa amin. Salamat, Panginoon. Lagi niyong gabayan ang mga nangunguna po sa amin sapagkat sila po yung aming sinusundan. Sila po yung nagiging ilaw namin dito po sa lupang ito. Kaya patuloy po niyo silang gabayan, turuan, at laging bigyan ng kalakasan, kalusugan ng kanilang lupang katawan, Panginoon. Nang sa ganon kami po ay patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Hallelujah. Ang mga gawa ng kaaway, gawa ng dyablo, huwag namin itong pansinin, Panginoon, kundi ang aming pansinin ay ang inyong mga salita na siyang pumapatay sa suligi ng kaaway. Kaya nakapagtatagumpay kami dahil sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Tulad po nung kayo ituksuhin ng dyablo, ang ginamit ninyo ang inyong salita, Panginoon. At kailanman ay hindi nakapagwawagi ang kaaway dahil nandyan yung ilaw, nandyan ang inyong salita. Hallelujah, hindi kami kayang galawin ng kaaway dahil nandyan ang proteksyon ang inyong mga salita, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami na kayo po ay aming laging napapapurihan araw-araw. Maging sa aming tahanan, maging sa aming trabaho, saan man kami pumaroon, ay ang hangarin namin ay kayo po ay mapapurihan sa aming pong mga buhay. Maging ilaw kami, hindi lamang dito sa aming barangay, hindi lamang dito sa aming lugar, kundi maging sa ibang lugar, ay maging ilaw kami, Panginoon. Sapagkat kayo may sabi na kami ay ilaw ng sanlibutan. At kapag kami sumusunod doon sa tunay na ilaw,
ay magkakaroon kami ng liwanag sa aming buhay. Kaya Lord, pagpalain po ninyo ang lahat-lahat ng churches, ng una po yung Door of Faith Church, maging iba pong mga full gospel, Panginoon. Kasama po namin sa aming prayer sa umaga pong ito. At maging ang bansa namin, Panginoon, sinasama na rin po namin. Dahil yung po sinabi sa aklat ng Timoteo, na idalangin namin ang lahat ng tao, ang mga namiminuno sa aming mga pamahalaan. Hallelujah. Mga naglilingkod sa inyo, panalangin ang lahat ng tao. Kaya salamat, Lord, sa umagang ito dahil sa inyong pagtuturo sa amin at tulungan po nyo kami na maisagawa namin ito at doon sa huling panahon na sinalita ng Holy Spirit na sa aklat ng Apokalipsis chapter 1 verse 3 na mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang nakikinig at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat ang lahat ng ito'y malapit na maganap. Dalangin namin, Panginoon, lahat kami na nakisabay sa prayer na ito, dalangin namin na kami po ay inyong laging sama at katagpuin sa aming mga pangailangang espiritual. Kaya amin pong maingat na ibinabalik po namin sa inyo ang lahat po ng kapurihan, pasalamat at karangalan. Ito'y sa inyo po lamang. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen and Amen. Gandang umaga po sa inyo.